Nasaan si nanay? Galing ako sa bahay, walang tao. Nasaan siya? Kailangan ko siyang makausap. Wala dito nanay mo. Saan naman siya nagpupunta? Bakit? Hindi mo ba alam yung nangyari kay Tyron? Pumunta sila sa St. Therese Hospital. Sinugod dun si Tyrone. Anong nangyari sa kanya? Stable na si Tyrone. Ang sabi ng doktor, wala naman daw bali yung katawan niya. Pero kailangan pa natin hintayin yung resulta ng CT scan niya para malaman natin kung meron ba daw siyang internal bleeding. Pero kung okay na lahat ng mga tests niya, pwede na daw natin siyang iuwi. Pero si Madam Jacinta kasi ayaw. Mas mabuti kung makonfine mo na si Tyrone para maobserban siya ng isang buong araw. Mas mabuti kung makasiguro tayo na okay na siya. Rosel, kung perang pinoproblema mo, sagot ko na. Ay, Madam, hindi na po kailangan. Ako nang bahala sa lahat ng bills dito sa hospital. Hindi ko kailangan ng approval niyo. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko to ginagawa para sa inyo, kundi para kay Tyrone. Ayos. May balita na ba kung sino gumawa niya kay Tyrone? Wala pa nga eh. Pero nag-report na kami sa pulis. Nagbigay na rin kami ng mga statement. At saka meron na rin kaming hinala kung sino. Pero hindi pa kami sigurado eh. Kung nandito ka sana may nagawa ka. Sana hindi to nangyari kay Tyrone. Ang kaso nga, hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbabago. Iniiwan mo ang pamilya mo kapag may problema. Madam, nagpaalam naman po siya sa akin. Gaano ba kaimportante ang pinuntahan mo para ipagpalit mo ang pamilya mo? Bakit? Saan ka ba pumunta? Ano bang pinagkakaabalahan mo? Oo nga, Tito Darius. Ano bang pinagkakaabalahan mo? Baka gusto mong i-share sa amin. Dali. Isa ka pa tali eh. Bakit ngayon ka lang? Ano rin ba ang pinagkakaabalahan mo? Kung pwede yung sana, tama na po. Hindi po to yung tamang lugar at oras para dyan. Ang mahalaga, ligtas na po si Tyrone. Kung pwede sana, ibuhusan lang natin lahat ng atensyon natin sa kanya. Well, anyway, nandito na naman kayong lahat. Siguro nga, hindi nyo na ako kailangan. Kaya mas mabuti pa kung aalis na lang ako. Adela, Yes, halika na. Samahan mo ako. Opo. Sila nang bahala dito. Lalo na yung mga kadarating lang. Para naman gawin nila yung parte nila bilang pamilya kay Tyrone. Pia, sigurado ka ba wala kang kinalaman kay Tyrone? Naniniwala ka ba talaga na kaya kong patulan yung ganyang kababangan? Ikaw nga, Tito. Eh bakit tayong pinagbibitangan ni Rosel? Dahil tayo ang obvious na option. Malay ba natin kung kani-kanino may atraso yung batang yan? Hindi na ako magtataka, lalo na't anak siya ni Rosel. Naninigurado lang ako, Pia. Dahil ako hindi ko kaya manakit ng bata. Lalo na alam kong mabait si Tyrone. O baka naman hindi mo lang siya kayang saktan dahil anak siya ni Rosel. Baka akala mo nakalimutan ko na yung ginawa mong pagsikreto sa akin na si Rosel ang kasama mo doon sa naudlot ninyong ocular sa Santa Ines. Pwede ba, Via? Ilugar mo nga yung pagsiselos mo. Alam mo,
anak o hindi siya anak ni Rosel, hindi ko kaya magpabugbog ng tao. Hayaan ko yung hustisya ang humusga para kay Bel. Don't worry, Chris. We'll get there. Sisiguraduhin ko na mananagot pa rin si Tyrone sa ginawa niya kay Belle. Anak, kamusta pakiramdam mo? May kailangan ka ba? Nagugutom ka? Gusto mo ng tubig? Nay, nagdagdag na naman ako ng problema. Sorry. Anak, huwag mo nang isipin yon, ha? Ang intindihin mo yung sarili mo. Magpahinga ka, magpagaling ka. Isa po akong malaking pasaway. Hindi ka pasaway. Alam mo, anak, may dahilan kung bakit nangyayari to. Ikaw pa rin yung anak na pinalaki ko. Ikaw pa rin yung Tyrone na may triple vitamin M. Mabait, makulit, at mapagmahal. Kahit kailan hindi mawawala yun. Malu! Malu, sandali! Malu! Meron ako nakalimutang tanungin sa'yo. Gaano katagal ka na nagtatrabaho sa mga almendras? At ano pa bang mga sinisikreto mo sa akin, ha? Hindi naman sa ganon, Rosel. Ay, hindi. Wag na pala. Hindi na pala ako nagtitiwala sa'yo. Hindi ko na alam kung anong totoo o hindi totoo sa lumalabas dyan sa bibig mo. Si Belle na lang ang kakausapin ko. Gusto ko lang sabihin sa kanya na inosente ang anak ko. Alam ko na mabuti siyang tao. Gusto ko lang namang malaman kung may kinalaman yung mga magulang niya sa mga nangyari sa anak ko. Huwag mo nang ipilit. Walang alam si Belle. Huwag na nating palalain ang sitwasyon, Rosel. Pinalala nilang sitwasyon dahil sa nangyari kay Tyrone. Walang maibibigay na sagot sa'yo si Belle. Kung walang alam si Belle, sigurado ako ikaw, may alam ka. Kaya pwede bang Malu, sabihin mo na sa akin? Meron bang kinalaman sina Chris at Via sa nangyari kay Tyrone? Kahit hindi na lang para sa akin, kahit para na lang kay Tyrone. May kinalaman ba yung mga magulang niya? Sabihin mo sa akin! Talaga bang hobby mo na ang manggulo, Rosel? Una, nilandi mo ang asawa ko. Tapos muntik na mapatay ng anak mo ang anak ko. Tapos ngayon pati empleyado ko, inaagrabyado mo? Gusto ko lang malaman ng katotohanan. Kung tungkol to sa nangyari kay Tyrone, I'm sorry to disappoint you pero wala kaming kinalaman doon. Bakit kaya hindi yung mga sangganong katropa ng anak mo ang tanungin mo? Baka sila ang may gawa nun. Mabuting tao ang anak ko. Kaya pala tinulak niya si Belle. Dahil mabuti siyang tao. Kaya kong patunayan sa'yo na inosente ang anak ko. At kaya ko rin patunayan na wala kaming kinalaman sa nangyari kay Tyrone. Pero kaya ko din na papanagutin pa rin si Tyrone sa nangyari kay Belle. Just wait for it.